Update ulit tayo mga kapatid. Eto na, malaking panalo to. Nagdesisyon ng ICC umamin na may binunyag kay FPRRD. Oy, patanong yan, patanong. So, ibig sabihin, tinitignan pa. Tapos ang palasyo dito. Ooh, what is that? Anong klaseng balita ito? Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan, isubscribe nyo yan. Naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal at kung trip nyo naman, bigyan po natin ito ng opinyon at reaksyon. Alright mga kapatid, kung mabagal ang inyong internet at pahinto-hinto yung panonood nyo, nandiyan po Fiber New One. Andiyan na rin ang contact number, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber New One. Sige na, simulan na po natin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang kahit kailan ay hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos ang panawagan worldwide ng taong bayan at nagsanib puwersa saan mang sulok ng mundo na sana'y ibalik na ang dating Pangulong Duterte. Ang dami. Ano kayang iniisip ng ICC dito, no? Sabi siguro, pauwi nyo na nga lang yung mga yan. Hindi, pauwi nyo na nga lang si Tatay Digong ninyo. Sa inyo na yan. Oh. Ang iingay nyo dyan sa labas. Ang aga-aga, dyan na lahat kayo. Ang iingay nyo. May bandila pa ng Pilipinas sa butik niyan. Hindi lang naman the first time ng ICC na may nalitis dyan. Ang pinaka first time nila ngayon, yung nililitis nila, nagtataka sila bakit ang daming sumusuporta. ICC, sana hindi sila maging bulag. Hindi sila maging bulag sa nangyayari. Sa nakikita po na, oy, ang ganda-ganda naman ng ang ganda-ganda ng pamamalakad ng siguro nito. Kasi tinan mo, mahal siya ng taong bayan. Diba? Maraming nagmamahal sa aming Tatay Digong. Pakawalan nyo na, no? Hindi pala sila marunong ano bang salitaan nila niyan? French o ano? Ang maglalaro sa gitna. Nakakainis lang no? Nakikita mo ang daming sumusuporta. Gusto yung pamamalakad ng ating Tatay Digong. Naalala ko may dalawang nag-uusap na kano, no? Parang pinag-uusap, nagbablog din ata yun o podcast po nila. Na natatawa sila sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi nga, itong Tatay Digong, dinudurog yung mga durugista. Tapos, yun pa, yung kinasuhan. Yan. Mahanap ko pa kaya yun. Nasa Facebook kasi mga kapatid, natatawa sila sa nangyayari sa batas dito sa Pilipinas. Try ko kung mahanap ko, no? Yan, ito na lang muna pakita natin mga kapatid. Ito napaka-importante rin to. Itatawid ko to para sa inyo para mas malinawan po yung mga ibang kababayan natin na nagdududa pa rin sa Duterte. Ngayon, kapag napanood nyo to at kayo'y maka-PBBM, hindi ko naman sinasabing magbago ang isip nyo. Gusto ko lamang po magbukas ang kaisipan ninyo sa gusto nyong sinusuportahan. Pakinggan po natin ito mga kapatid. It really started 2 years ago. Basahin na lang muna natin bago i-play. Sabi ni BBM, walang nagawa si Duterte sa baluarte ng mga pinsan niya sa Leyte. Pakitapos po ang video para malaman kung totoo ba ang sinasabi niya. Marami kasi nagsabi, BBM, BBM, tama yung sinasabi lahat ni BBM, tama. Nawalan ako ng tiwala. Ito lang latest to sa akin. Nawalan ako ng tiwala nung sinabi niya yung may flood control. Magmula nun, ayoko na talaga. Sumarado na ang utak ko. Hindi, bukas pa rin. Kunyari, pa nagsalita siya na may ginawang project, nagdududa na tuloy ako kung meron talaga. Tapos lumabas pa itong video na to na parang, ay, sabi niya noon, tapos ngayon iba na. Ano kasi Manny Pacquiao? Tingnan nyo. Panoorin natin Pagkakataon nyo to para mas malinawan kayo. Pag hindi pa kayo nalinawan dito, gunggong na ang tawag sa inyo. No? Sa mga gunggong, no? Pero pag nalinawan na kayo rito, sa tingin nyo, dapat talagang bumitaw na din kayo. Hindi ko kayo hinihikayat, Hindi rin tayo lalaban sa gobyerno. Ang sa atin lang, paano natin paniniwalaan yung ganito? Tingnan nyo, Because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that.
So, how now, 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. O, ayan na. Ito na yan, papakita. It is a good afternoon for coming together to remember the victims of Yolanda. I have the honor to introduce to you the man who 3 years ago, on November 10, 2 days after Yolanda devastated the country, particularly regions 8 and 6, this man sent a convoy of medical teams that included 20 doctors, 20 nurses, and 40 relief workers to help in the massive search and rescue operation. Grabe, no? Huminto sa pagkauna-una. Nagtataka kami kung anong nangyayari. Akala namin may gera kung ano to. Pagkarami-raming vehicles, yung basahin ko. Isipin nyo, ang pagkakaalam ko, mayor pa lang ata siya nito. Pero dahil may pondo pa ang mayor ng Davao City, pinaglaanan niya ng pansin to. Sang ka pa, di ba? Hindi nyo ba naisip yan? Ay, nako. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa Leyte. Si Duterte unang dumating sa Leyte. Noon pa to. Alam mo namang sabihin mong bayad to. O, tuloy natin ha. Yung mga tao dyan, binayaran lang yan, kaya nagsasalita kahit noon pa. Ganun ba yun? Tapos sumama pa siya sa mga, kumbaga nakiramay siya, taos puso. Kampo yan ng mga ano ha, Romualdez, tama ba? Ayan nandiyan pa siya Ladies and gentlemen, the man who is willing to sacrifice his presidency, his honor, and his life to bring about genuine change in the country, President Rodrigo nandoon pa si PBBM sa likod nung hindi pa siya Pangulo. Cadigong Duterte. Ang daming tumayo. Ang daming Yes, naiiyak. Rosalie, go ahead. Good evening, Darlene. 205,000 beneficiaries who were victims of Typhoon Yolanda will avail the free house and condition. Ito, tinan nyo yung ginawang pangsamantalang tirahan ng mga nasalanta po ng Yolanda. Tama ba? Kung di ako nagkakamali sa Yolanda, tama ba? National grant of lot of the government under the Duterte administration. Under the Duterte administration. Tinan mo naman yung ginawa. Hindi na pala to Yolanda, no? Ibang part na rin to. President Duterte grants free housing for 205,000 poor. Oh my God. Ang dami pala. Yolanda victims. Dito niya nung nagka-budget na siya nung naging presidente na siya at nagkaroon na ng budget. Itong mga nasalanta ng Yolanda, hindi niya pa rin iniwan, binigyan niya pa rin. Naalala niyo pa ba nung time ng Yolanda may mga napanis na mga relief goods na galing ng ibang bansa, walang nangyari? Naalala niyo 'yon? 'Di ba? Sa sobrang ewan ko, kanino bang panahon 'yun? Kaninong panahon 'yun? Yung napanis-panis lang, tas nagturo-turoan sila, tas wala atang nanagot kung ano nangyari, di ba? Naalala niyo yan? Nasira lang yung mga pagkain, o kung ano pa man yung mga ibibigay dapat. Ngayon, nung nagkaroon na ng kapangyarihan ng Pangulong Duterte, dito niya ginamit, hindi sa pangungurakot. Mali itong balitang ito? Pipikit na lang kayo? Mag-aanga-angahan na lang kayo na walang nagagawa ang Duterte? Ano? Fake news yung UNTV? Tsaka AI lang yung mga bahay-bahay dyan? Paano naman po yung binigay ng Pangulo? Yung mga bubong-bubong lang, nakalahati ata yun o 1/4 lang. Kalahati, no? Tapos mga kahoy-kahoy lang. Palike po ng ating video mga kapatid ha. Ako ipinapakita ko to para dun sa mga hindi nakakaintindit, sarado ang utak at isip nila, wala daw nagawa ang Duterte. Kaya nga sinasabi ko, kamangmangan
kapag sinabi mo rin na walang nagawa ang Duterte. Mangmang ka. Kung ayaw mo, lalo na kapag ayaw mo sa Duterte, kita mo ang ganda-ganda na nagawa, ano, pikit mata ka lang. Kung ayaw mo sa Duterte, meron kang bagay na gustong gawin na hindi mo magawa. No? Kaya ayaw mo sa Duterte. Yun lamang po. O kaya pag sarado talaga isip mo, hanggang doon na lang pag-unawa mo. No? Matalino kang tao, nakapag-aral ka, at kung sino ka mang taong nilalang ka, tapos pagdating sa ganito, kitang-kita mo na may mga ebidensya, ano, pikit mata ka pa rin? Gunggong ka pa rin? Hindi na, syempre, maliliwanagan ang utak mo na mabuti ang Pangulong Duterte. Kaya nga mahal ng maraming tao ang Pangulong Duterte. Kaya yung mga tinan mo, wala silang ibang ginagawa kundi magsalita laban lagi sa Duterte. Ngayon yung pag-absent ng Pangulong PBBM ni BP Sara, pati yun na nasisilip pa nito ni Ante, di ba? Wala na silang ibang. Pwede bang magsalita kayo minsan ng patungkol naman po sa mga achievement ng ating gobyerno? Paulit-ulit na ako dito lang nanunood. Di ba, wala. Achievement ng Pangulo ngayon, may mabuting nagawa, etc. Bla bla bla, ganito, pinagtibay na lalo yung flood control para pagdating po ng tag-ulan, mas matibay na po ito. Oh, wala tayo nakikitang ganun. Tag-init ngayon, saglit lang, ilang buwan yan, tag-ulan na naman. Hindi tayo na-update kung ano nang nangyari. Di ba? Tuloy natin to mga kapatid ha. This was the announcement President Rodrigo Duterte made before he ended his speech for the first housing summit of the National Housing Authority he attended under his administration. Uy, kaninong pabahay to? National Housing Authority. Ibinalita ba to ng iba? Nasa RTVM lang oh. Tacloban pa oh. Ang ganda naman yan. Samantalang dun, bubong-bubong lang. Ikaw pa magpapako, ikaw pa magpapanday dun sa bahay mo. Magkano 1 kilong pako ngayon? Ay, kalahating kilo. Oh. Papagod ka pa, hirap na nga eh. Tapos ikaw pagagawa, anong magagawang doon? Yung mga pinagbibigay, mga yero-yero. Anak ng teteng naman yan. Ang layo, di ba? O hindi nyo pa rin nakikita to? Sisiraan nyo pa rin ng Duterte? Hoy, tangina naman. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kung hanggang dyan na lang ang utak ninyo, wala namang kaming magagawa eh. Ako maswerte ako, binigyan ako ng Panginoon. Hindi naman sa dinadamay ko ang Diyos. Binigyan ako ng Panginoon ng magandang pag-unawa. Ako pag may mali ako, na-appreciate ko eh. Tapos kunyari, may mali akong pag-unawa. Tapos may ipapakita sa akin. Mali yung sinabi mo. Ano ka, ito na mo ang ganda naman na nagagawa ng ating Pangulo. Ma-appreciate ko yun. Ibabalita natin dito yun kapag may nagawa. Kung wala eh. Doon pa lang sa sinabi niyang ayaw magpa-hair follicle test. Doon pa lang magtaka na kayo, hindi pa rin kayo nagtataka. Ipagtatanggol nyo pa rin. Naman kayo, oh. Para naman tayo mga bata dito eh. Yan. Sakay pa. Putik yan. Hindi na kayo makakakalas dyan. No? Pag dumating yung mga panahon na, hindi, sige, bahala kayo. Tuloy tayo ha. Ganyan na nga lang, binigyan pa ng ng mga design. Grabe ka naman, Pangulong Duterte. Mali yung ginagawa mo. Dapat mga addictus benedictus yung pinatira mo dyan. Grabe naman. Bumisita pa sa mga bahay-bahay. Wow. Ba't Pangulong Duterte pag gumawa niyan sa administrasyon niya? Mga construction worker naman ang gumawa dyan. Tsaka mga engineer.
Hindi naman sa kanyang budget yan. Budget ng Pilipinas yan, eh, no? Ayan. Sige, gawin yung mangmang yung mga utak ninyo. Oh, di ba? Alam nyo ang kailangan nyo, ma-appreciate ang Pangulong Duterte. Tapos, tanggapin nyo na minsan kayong naging tanga. Tapos, kamot lang sa ulo. Tapos, nga no, okay naman pala. Tanggapin mo sa sarili mo, hindi yung pinapairal mo pa yung pride mo. Mamin po dyan, tatandaan na natin eh. Di ba rin ba? Hindi naman siguro tayo paurong para hindi makita ito. Di ba? Ngayon, sabihin nyo, anong mali sa sinasabi ko? Ano to, fake news? RTBM? Hindi naman siguro, di ba? Ano to, mga AI? Tenga pa lang, mali naman, hindi naman talaga yan sila. Oh, yung PTV na yan, parang ngayon medyo naaamoy ko sila eh. May naaamoy ako sa PTV ngayon. Pero dati yung PTV na yan na lang ang panonoorin mo para maramdaman mong totoo po yung pamamalita tsaka yung SMNI. Ngayon, parang may naaamoy lang ako. Hindi pa naman ako sigurado. The livelihood and educational programs of the Duterte administration have improved the way of living in the province of Leyte. Uy! Totoo ba yan? Baka fake news yan ha? Grabe kayo, PTV ah! Grabe naman kayo eh! This according to Leyte Governor Leopoldo Dominico Petilla. Uy, yung Poldo! Kilala niyo yan? O kilala? Ano to eh? Loyal to eh. That the number of malnourished children in the province has diminished. The reason why the number of enrollees went up. Several parents were also given livelihood, which pushed down the poverty rate in the province. Ooh. The official also shared what he thinks the most impactful legacy of the current administration is. Oh, di ba? Latest malnourishment. Poverty rate down because of programs of Duterte admin. Fake news naman yan eh. Fake news yan? Ano, ayaw nyo pa rin maniwala? O, dagdagan pa natin. Habang nagpi-play to at hindi ka pa rin naniniwala, pumipikit mata ka pa rin, lumulunok ka pa rin, tinatanggap pong anga-anga ka. Panoorin pa natin. Ganon ang nakikita ko sa mga tao sa Leyte. Diba? Tumaas ang pagmamahal nila sa bansa eh. Mahal ang pagmamahal nila sa province. So I think that is the most important legacy na maiiwanan ng isang leader na katulad ni President Duterte. Oh, kita mo sinabi niya pa yun, oh. Mabait to eh. Oh, andun pa si Martin Romualdez, din yung nakita. Andun si ayun si Martin, oh. Sino ba to? Si PBBM? Ay, hindi. Si Martin, nagsalita pa nga rin yan, di ba? Hawang pagbabago. Na. Present, Tacloban City Bypass Road. Oh. Wow. Tapos kung makagurgur kayo ngayon, pengi naman ng kahit utang na loob. Ang pinapakita dito, dun lamang sa lugar ng Leyte o ewan ko kung anong lugar yan, dyan pa lang yung hina-highlights na at marami pa pong ibang mga lugar na tinutulungan po ng ating Tatay Digong. Pinanalo niya rin yung Marawi. Wala nang terorista doon. Meron man siguro konti o mga mababait na, di ba? Hindi pa ba to Hindi pa ba to ebidensya? Imulat nyo naman mga isip nyo, mga sir. Oh. Oh, ayun o, si Romualdez. So, ito yung time na hindi pa siya nangangarap. Tamang ano lang siya, tamang support, di ba? Mabait naman yan si Romualdez eh. Namimigay nga eh.
ngayon na gumawa ng hakbang ng pamahalaan para maprotektahan ang mga mamamayan sa mga malalakas na alon Wow. sa laluyong na dala ng bagyo. Uy! Pati ba naman yung mga taluyong, pati ba naman yung mga bagyo ginaman parang pati yung mga alon-alon niligyan ng harang. Tingnan nyo, wala kayong utang na loob. Mamen! Tapos, inilaklak nyo lang dun sa ICC? Maya naman kayo. Ako po hindi kalaban. Ginigising ko lang po yung mga mamamayang Pilipino natin. Sa bagay, actually itong video na to para sa mga subscriber natin na sumusuporta po sa mahal nating Pangulo. Itong mga subscriber ko na nagmamahal sa ating Pangulo, magla-like yung mga yan. Bukod sa magla-like yung mga yan, malinaw ang utak ng mga yan. Nakaabot sila hanggang dito sa ating video. Malinaw po ang kanilang pag-iisip para sa ating mahal na Pangulo na mahalaga dapat ganito. Yung mga Castro ninyo, yung congressman ba yun o ano? O yung mga ibang mga nagdadadaldal masama daw si Duterte. Nakita nyo bang may nagawa yon? Sabi nga nila kapag ang lata walang laman, maingay. Ang nangyari, pinatulan sila ni BP Sara, nayayanig sila. Bawat salita ni BP Sara, content na nila. Kami okay lang kasi umaano kami, tawag dito, dumidepensa kami sa amin Tatay Digong. Dahilan kung bakit ako sumusuporta sa mahal na Pangulong Duterte dahil sa ganito. Wala na kasi tayong nakita. Lumaki ako, wala akong nakita mga proyekto. Lagi na lang sinasabi, mahirap ang bansa. Until dumating po ang Tatay Digong, nalinawan ng aking kaisipan, aba, meron pa pala. Yung Manila Bay nyo, kamusta na? Sabi nga nila ng gano'n, pag nabagyo yan, wala rin naman eh. Natural, i-renovate ng kahit konti para gumanda ulit. Mga gunggong talaga. Dolomite Beach, nakakalason. Natural, pag kinain mo yan, langhapin mo yan, ang sadyain mo, nakakalason talaga. Kaysa naman puro basura yung nakalagay doon, mas nakakalason. Tapos, after lahat ng nagawa ng ating Tatay Digong, ganito ang ginagawa nila. Huwag kayong magtataka, sasabihin nyo, konti lang ang nagmamahal sa Duterte, maingay lang sila. Para sa aking pananaw, mali kayo doon. Sa bansang Pilipinas International Criminal Court o ICC, tila suko na at hindi nila kinakaya ang puwersa ng taong bayan, lalong-lalo na ang puwersa ng mga kababayan nating mga OFW saan mang sulok ng mundo. O, kita mo? Nakatikim na kasi sila ng masarap. Uy, ang galing ng pamamahala nito ah. Sana yung susunod na presidente ganito rin. Yung Marcos, binigyan na ng pagkakataon. Anong ginawa? Dahil sa kanilang mga ipinakitang tunay na suporta. Ang konti naman pala nito eh. Ang konti oh. Yung iba dyan AI nasa likod. Di ba? Konti lang to eh, sabi nila eh. At mainit na pagmamahal sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Biruin mo, ang dami ng mga tao na yan. Sa dami-dami ng taong nandiyan na yun. O basta sa dami-dami ng taong nakita nyo dyan sa screen na yan, sa totoo lang, hindi na sila kailangan pumunta dyan. Magpahinga na lang sila. Namumuhay naman sila ng maayos. Mapepera naman yung iba dyan. Ba't kailangan pa nilang pumunta dyan, di ba? Sasayang ba sila ng oras? Hindi. Mahal nila yung Pilipinas. Kaya po sila nandiyan dyan, mga kapatid. Mundo ng mga Pilipino at kahit na ang ibang lahi, Dami, naibalik na ang dating Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. Ay tila ito na ang pinakamagandang balita mula sa ICC Netherlands na pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Yan, ibig sabihin, itong kadaming mga tao, ayaw nilang ipalabas ito sa mga bias media with ED. Kinorek pa ha. Hindi daw bias. Kailangan may ED. So alam nila kung ano sila. Di ba? Mabuti pa sila. Alam nila kung ano sila. Alam nila yung spell na para sa kanila. Inagunggong talaga. Ay, sana yung out natin. Out na tayo mga kapatid ha. Pagpatuloy nyo na lang po yan. Nasa description yan mga kaibigan.
mag-subscribe kayo dito, mag-like po kayo kahit isang pindot lang na like, pero kung nasarapan kayo kahit 1,000,000 na pindot na like, no? Patuloy po tayong maniwala sa mga Duterte kasi yung mga susunod po na henerasyon ang makikinabang. Kaya yung mga nagtatanong sinong makikinabang pagka napababa si PBBM, yung tanong na yan katangahan. Di ba? Lagi natin sinasabi yan. Pag naupo po ang... na tayong paliwanag, bayaan mo sila maging tanga-tanga, no?